Yun mga boss, nandito tayo ngayon sa Shira Valley sa Cainta, Rizal, no? So meron tayong unit dito na Mitsubishi Outlander. So ito mga ganitong model, limited lang to mga boss. So ito yung unit. So ito mga boss, ang problema nito ni sir, nagbi-blink yung easy switch niya. Tapos siyempre pag nagbi-blink yun, hindi gumagana yung compressor. So dito tayo, check natin sa loob. Sir, pa-start sir. Medyo ano lang kasi sinisipot yung mga boss. So gusto ko lang makita yung problema ni sir dito. Start to sir. Sige sir. Hindi mo lang mamatay sir yung ano, yung check engine. Sige lang. Start. Sige sir. So yan, pumalo siya ano. Okay lang yung lamig yung mga boss. Malakas yung lamig. So check natin yung preyon ano. So hindi pa nagbi-blink. Antayin natin siya. Titingnan natin yung reading. Okay, normal. So dito tayo. Paano sir ang nangyari sa kanya? Bali yan tulad niyan, mamaya magano na yan, mag-blink na yan, mamatay na yung compressor. Mamamatay na yung compressor. Ang ginagawa ko, hindi ko ito binubuhay. Pag hindi mo binubuhay, tuloy-tuloy. Pero pagka minsan nabubuhay niya to. Pag-ilaw niya to. Oo, at nag-automatic minsan. Tapos pag nag-ilaw to, mamatay na to. Okay, sige. So antayin natin. Mga ilang minuto sir bago pag ano yan? Saglit lang. Saglit lang. Yan. So ito mga boss, dapat ito hindi magbi-blink yan. Ayan. Saka tagal niya bumalik. Tagal niya pagka di ba matakbo ako? Oo. Ang tagal niya mag-on, mainit na sa umiinit sa loob. Mainit. Ayun no. Yan na. Ayan na. Blink na. Nag-blink na siya. Patay na yung compressor niya. So ayan na siya, nag-blink na. So yun yung problema ni sir na solve natin. Ngayon, minsan ang ginagawa niya mga boss, hindi niya ito pinapailaw yung circulation sa loob. So titingnan natin sa labas. Ito yung isosolve natin ngayon na problema. Jay, handa mo yung scanner. Yung scanner, handa mo. Yun. Hindi gumagana yung mga fan. But yung nakano siya, nakasabay siya. Kasi ang gatunan ko, hindi pa talaga rin sa init. Ano ba? Mabiblink na sa mga boss. So yan yung problema na isosolve natin dito sa unit ni sir. Okay. Lagi ito. Apre kayo mamaya, check muna natin, iscan natin. So ito mga boss, ito tayo no, ito sa loob. So kinalas ko na yung so yung ang ginawa nila, hindi na makapag itong ano ko, hindi na makapag-flashlight Kita nyo, thermostat, ito lang yun no. So thermistor, kinat nila yung connection para makapag lagay ng thermostat. Ayan, ito yung thermostat no. So nilagay nila doon. Yan. Ngayon ang sinasabi ko mga boss, kasi walang problema maglagay tayo ng ganito basta alam mo kung paano paganahin no. Ngayon ang ginawa nila, kinat nila yung isang connection nito para magkaroon ng manual kuno no. So ngayon ang sabi ko, kapag nasira si thermistor, walang silbi na yung manual na nilagay nyo kasi hindi gagana. Kaya nga tayo nagmanual, ibig sabihin hindi natin i-drive sa thermistor. Ngayon nag-drive ka pa rin sa thermistor, so lalong pinahirapan mo yung connection, lalong pinahirapan mo yung pumapasok dito ng kuryente na hindi naman siya ganun kalakas. Okay, so nagkaroon lalo ng problema. Simula naglagay ng ganyan, nagkaganito na. Kita nyo, nagbi-blink. Ayan nagbi-blink na siya. So yan ang isosolve natin mga boss. Update ko kayo mamaya. Ngayon, isang sakit ng mga ganito, Outlander, pag nagbi-blink yun, ibig sabihin kulang pa yung preyon. Ngayon kakargahan ko muna siya ng preyon. Ito yung rating niya ng preyon. Yan. So kakargahan ko yung preyon na yan, tapos i-update ko kayo mamaya, dapat mawala yan. Okay mga boss, so nandito nagbabalik tayo no, kasi hindi natin natapos yung unit ni sir na Mitsubishi Outlander na 2005 model. So ngayon bumalik tayo. So ito na, nag-automatic na siya, hindi na siya nagbi-blink. So nasolve natin yung problema ni sir. Nagpalit siya ng evaporator doon, at saka ayun lang, evaporator no. So yun lang ang pinalitan. Nagkaroon na ng problema, nagbi-blink, tapos yung baba ng reading. So kaya na pa ito naka-andar mga boss sa loob. Yan, yung thermostat din na ginawa nila. So pinalitan natin kasi naka-drive pa rin yun dun sa ano no. So ito na siya, hindi na siya nagbi-blink
Yan. So kabit ko muna to, tapos upload kayo mamaya, ano. Ayan, oh. Pumalo na naman siya. Lumamig na, oh. Automatic na naman. So upload ko kayo mamaya mga paps. Kabit ko muna to. Mga boss, rotis namin ni sir. Ayan si sir, oh. So rotis namin ni sir yung unit niya. Sayang yung ginastos ni sir doon sa ano, dahil hindi na solve. Bago lang mga 2 weeks. 3 weeks. 3 weeks yung tinagal. So yun, dito tayo sa loob ng Sierra Valley mga boss, no? So rotis natin. So rotis namin ni sir kung mawawala pa yung ano niya. Pero sa loob, yung lumalagitik na yun yung automatic. Ano ko lang yung pagbalik kung matagal pa siya. Ang balik niyan is pagkaano ko standard. Kung ano yung setting yun din yun. Medyo matagal lang bumalik, pero yun pa rin yung ano nun. So naamoy mo yung loob parang ano. Ayan. So yan yung bumalik na siya. Huwag lang talaga sobrang tagal. So yung mga boss, palabas na kami ng Ortigas extension, no? So, rito lang tayo. Dalabas ba tayo sir? O ikot lang tayo dyan, no? Ikot lang tayo dyan para matest lang talaga mga boss. Kasi dati may lamig. Ang problema sa kanya, nagbi-blink yung easy switch niya, ito niya. So hindi ano ngayon, pipindot ni sir, tapos ganun. Nung pagdating ko mga boss, ni-reading ko siya. Ang reading niya pan-negative na. So hindi normal yun. Hindi nag-automatic si compressor, kusang pinapatay ni system. Kasi nga na-detect niya na nag-over or nag-high pressure siya doon. Kasi may barado yung system, hindi makalabas yung freon. So sobrang init na nung kabilang side, tapos yung kabila wala pang laman. Punong-puno na siya. Mag-cancel na punong-puno na yung kabilang side ko konti pa lang. So yun lang, nasublat yung problema na sir, no? Matagal din ni sir na matagal si sir nagpa-schedule sa akin. Ilang araw yun sir? 3, 4. Hindi lang siguro sir. Hindi lang siguro. Sinasa nababal pa ako 1 week siguro sir. Nagkataon lang talaga mga boss na busy rin talaga ako. So hindi kami halos ni sir magpangtapat sa schedule. Ngayon nagkataon na lumipat si sir dito sa Kainta. So mas manapalapit siya, ano. Pinuntahan ko na to nung nakaraan, dinayagnos ko lang. So na-diagnose ko na yun na sira. Matindi yung partida na binigay ko kay sir. Sabi ko sa kanya, kapag hindi napatino, lahat ng ikakabit ko hindi niya babayaran mga boss. Yun ang binigay ko kay sir. Kasi kumbaga nagawa na yun ng iba, kung ano yung gagawin natin, nagawa na ng iba. So lotus na tayo, no? Kailangan na lang ma-correct natin kung ano yung pagkakamali nila doon. So ito, nakachamba tayo dito sa unit ni sir na Mitsubishi Outlander 2005 model. So yun lang. Kung may katanungan kayo mga boss, PM lang kayo sa page o kaya tawag sa number kapag hindi ko kayo nasagot. Mitsubishi lang. Yun lang, thank you.